So magandang umaga, good morning to Dr. Ferrer, Emmanuel Ferrer, and all our classmates. So this morning, ang ipipresent po ay tungkol sa wind turbine at ito yung napili among the three na sinuggest ni Dr. Ferrer. The title of the research or the journal is Integrated Surrogate Optimization of a Vertical Axis Wind Turbine. Bali pati una lang po medyo complicated yung medyo complicated yung journal kasi gumamit siya ng mga iba't ibang mga optimization tools and algorithms, no, and some of the algorithms or tools, to be honest, hindi po ako masyadong familiar, but we are going to explain to the best that we can kasi gumamit siya ng mga artificial neural network tsaka mga genetic algorithm na hindi po ako masyadong familiar na, but we'll try to see yung paano ginamit yung mga tools na yon para dito sa optimization. So, ang study pala na ito ay I think I believe ginawa sa Mexico. So these are the authors. There are four authors: Marco Antonio Moreno Amendaris and Hiram Calvo, Eddie Gabriel Ibarra Ontiveros, and Carlos Duchanoy. So they came from different institutions in Mexico, and the study was just uh, concluded in I think 2021 or 2022, no? So gusto lang po nating bigyan ng paliwanag muna tong surrogate, no? So kasi ang ating title ay Integrated Surrogate Optimization of a Vertical Axis Wind Turbine. So normally, ang surrogate ay parang replacement, no, sa isang sa ating common language. But in experiments or engineering, when we talk about surrogate, it is a model. It is a mathematical model that approximates more complex higher order model and used in place of the complex model. So ginagamit to dahil masyadong matrabaho o masyadong tedious yung calculation, kaya gumagamit ng surrogate model from those complicated setup or model, no? So, banggitin ko lang po, a surrogate model aims to assess the relationship between design goals, constraint functions, design variables, and to be interpreted, no? It is a technique used when the outcome of the interest cannot be easily measured or computed directly. Instead, an approximate mathematical model is employed. So, it is an approximate model, an alternative model doon sa mga complex. So, ito po yung abstract, no? Ang study na ito ay nagsimula doon sa Skip na natin sa abstract. Diretso na tayo. diretso na tayo. Sige sir, apo. Diretso na introduction, methods, and results. Sige po. Okay. Ito po yung parang pinaka niya lang, yung summary lang po. So gumamit sila ng modeling, tapos gumamit po sila ng CFD software, which is yung COMSOL dito sa vertical axis wind turbine. And then the ultimate goal of this is to improve the CP, which is power coefficient ng isang wind turbine system. And then they also employ yung tinatawag po na sa statistics na design of experiments, if I may use this digital pad po. So ito po yung design of experiments wherein gumagamit tayo ng mga factors and levels na para ma-attain natin yung tinatarget natin na output. So maraming parameters po na ginamit, papaliwanag natin mamaya. And then ginawa nila yung optimization using mga optimization algorithm. There are 4 algorithms na ginamit sila as a part of the genetic algorithm. And then yun nga po, they evaluated yung kanilang optimized model. So alam natin na yung vertical axis wind turbine ay ginagamit sa iba't ibang mga
lugar na ngayon, no? So there are only horizontal and vertical, and specifically in this vertical, in this study, they use Savonius vertical axis wind turbine, and the profile is semi-ellipse po. So if this is the ellipse, parang kinalahati, no? So magiging ganyan, and then magiging ganun po, no? Ito yung pinaka-shaft, and then may offset yan. So dito po naka-focus ang study. And then there are different studies they refer to before going to this study. So that's gonna be part of yung parang literature review. Ipapakita po natin, no? So what are the state of the art? I mean, yung mga ginagamit na ng mga vertical turbine, tsaka ano yung performance nila, no? So as part of the related literature, may mga gumamit na ng mga may mga gumawa na po ng study, and they use yung tinatawag na experimental, no? So when we say experimental, we are using wind tunnel. In this case, wind tunnel po ang ginamit, no? So dito po sa 2015, si Roy and Saha, they use wind tunnel for this experiment to test the two-bladed Savonius type, and ito yung objective nila, no, para ma-increase nga yung efficiency or yung power coefficient. Then the result is this, no. We have 34.8 CP, or the so-called power coefficient, with the tip speed ratio of 0.82, and the Reynolds number is this, and the frontal area is this. So why we are using we are discussing this kasi yung mga parameters po na ginamit to find the outcome is this, now. This is our output, na para lang malinaw sa lahat. We're trying to improve yung output, and these are based on the factors. So yung mga factors ay yung TSR, or tip speed ratio, and then the area, frontal area. So magkaiba yung area ng vertical tsaka ng horizontal, which is yung HAWT. Yung vertical is parang ito lang po, ano, parang width times height, no? Kasi kung top view yan, ito po, ano. So ito yung isa. So yung kanyang width, yun yung diameter, no? So this diameter, which is equivalent to width, and this is the height, no, ng ating pinaka-rotor, no? So compared dun sa square na area pag gumagamit tayo ng horizontal. So ito po yung mga method na ginamit ng ibang mga researcher. Moving on, ito po yung mga ginamit, no. So dynamic, gumamit siya ng fluid CFD, computational fluid dynamics, and so on, no. So dito naman si Alom, Kolaparty, Gade, and 2016, it was presented in ASME conference in Busan, Korea. So they were kind of studying the aerodynamic design optimization of elliptical bladed Savonius style wind turbine. So ang resulta, diretso na po tayo. So they got power coefficient of 33%, and the tip speed ratio of 0.8, and the velocity of 6.2, and the frontal area of 2.86. So ito yung mga parameters. Ito naman po yung ating target or output. Kasi i-compare mamaya doon sa mismong ginawa ng mga researcher po, no. So dito naman sa nung 2018, si Alom and Saha, na they have this performance evaluation of vent augmented elliptical blade Savonius rotors by numerical simulation and wind tunnel experiments. So meron pong ginawa na wind tunnel sa kanilang model, and then meron ding simulation, and the result is this, no. The CP is 0.12 88, and the tip speed ratio is 0.8, and the CP maximum of 0.134 na naabot nila at 0.49 tip speed ratio. So basically they are comparing the tip speed ratio as against dun sa
sa effect doon sa coefficient of performance. So, to summarize lang na yung ginawa po nila, no? So, they made a 2D model and then 3D model and experimental wind. No? So, nung gumawa sila ng 2D model, medyo malaki yung yung coefficient, no? Yung power coefficient compared sa 3D and sa experimental. But the tip speed ratio used is 0.8. 0.8, ito naman sa wind tunnel ay 0.49. Then they have this area of frontal area and then the wind speed. No? See, these are the parameters. So ano po ang take natin dito? Lumalabas dito sa study nila sa related literature na yung 2D model is having 2.4 times the value of the experimental, kasi mas reliable yung experimental because it is an actual model or prototype, and then i-undergo natin sa winch, which is real talaga situation. So lumalabas mas malapit po yung pagmo-model sa 3D, no? Makikita nyo, no, kung i-round up natin to halos 4.13 na rin. So the experimental result is near to the 3D model, no, compared to the 2D model. Kaya ang sabi nila dito ay 2.4, no. Sa 2D computational models can overestimate to the factor of 2.4 times the value. So ang insight natin dito is if we are doing the computational fluid dynamics, mas lumalabas na more accurate po ang 3D model because it captures it, no, it covers everything na sa mga elements and nodes ng model compared sa 2D na 2 dimension lang. So eto nga po, no, so kung i-compare mo tong 0.134 and 0.333, no, so meron siyang 2.4 na factor. Ibig sabihin mas malaki pa ng 2.4 times, no. So ibig sabihin kung tayo ay magmo-model, no, kung i-base natin dito, 3D is more accurate and it's very near to the experimental. No? Sa experimental, ang mas malapit po sa 3D modeling na sinasabi diyan. So bilang review lang, no, ito po yung ginamit ng power coefficient. This is the power of the rotor over the power of the wind. Nandiyan naman po yung mga formula. And then pinakita ko lang para mas maintindihan natin. Yung tip speed ratio, yun yung bilis na nandoon sa pinakadulo ng ating blade, no, and it's calculated by dividing the speed of the tip by the speed of the wind. So yung speed mismo ng ating rotor, i-divide natin sa speed ng wind para po maintindihan lang. And then yung frontal area, yung area na nasasakupan ng comes in contact with the air. So iba yung area pag gumamit ka ng tawag dito, tung horizontal, no, as against vertical, kasi itong horizontal, the area is the circular, but this one in a vertical because sa Vonneus ang ating model na vertical axis wind turbine na ginagamit dito sa experiment po na to, ito lang na basically ito yung diameter niya, no, diameter, which is equivalent to width, then yung height, ito po, no, yung height, yan. So yan yung area na kino-consider po natin para sa experiment, no. So design optimization based on surrogate models, ito na po yung atin, no. So saan ba tayo? Ito po. So what is the approach for the researchers in this particular study in wind turbine optimization? So as in every research, meron tayong methodology, no? Ito yung mga paraan kung paano nila ginawa yung mga experiment. So the first is they build the model in CAD for the vertical axis wind turbine, and then they use nga yung semi-ellipse, no? Then they define the parameters because they're gonna be needing this doon sa design of experiments. Then they build the computer-aided engineering model for the vertical axis wind turbine. Tapos eto na po yung sa C, define a DOE to
sample the search space, no? So kung hindi po tayo familiar sa DOE, ito po ay design of experiments. Ang naka-imbento nito ay si Sir Ronald Fisher, no? Siya rin yung naka-imbento ng ANOVA, no? Analysis of variance if you are analyzing three or more factors. So dito po ina-analyze yung mga factors and levels, and meron po yung tinatawag na full factorial. So ipapakita natin diyan mamaya. Now, full factorial ko po kasi yung ginamit dito eh. When we talk of full factorial, ang kanyang notation ay 2 to the k. Kung ikaw ay may level na dalawa, halimbawa high or low, big or small, on or off. Now, ito naman is yung number of factors, no? So, yung mga factors natin mamaya, makikita natin yung tip speed ratio, yung area, yung speed, and so on. Those are the factors, no? And then yung levels, yun yung mga parameters po na ginamit natin. So, ituloy lang po natin. Then after they find or identify the factors to be used in design of experiments, ito na po, they simulate the VAW2 or vertical axis wind turbine through the computer-aided modeling, yung mga simulation, no? So they gather the data sets and so on. And then kung okay na po, eto na, dito na lumalabas yung ating way, no? So yung surrogate model for the vertical axis wind turbine. Kung hindi pa, magre-reiterate, babalik po yun dito, no? Para ma-simulate ulit, makakuha tayo ng data. So itong surrogate model, dito na, ito po yung pinagbasihan na because this is the representative or substitute of the more complex model. So dito na papasok yung optimization. Ito na po yan, no? Optimize VAW design, na kung hindi pa ma-optimize, has the VAW performance been improved? Pag no, magre-reiterate po yan na babalik lang. Then dito po, assess the optimized design through CAE model, ibabalik po natin. And then ito po yung sa decision na box na to, can the surrogate model accurately represent the performance of the optimized design? Pag no, babalik siya dito, no, sa mga factors and levels. Kung tapos naman na kung na-represent niya talaga yung ating model, no, para sa optimization, then end na po 'yan. So ito yung mga nandito yung mga summary po, no, ng mga steps natin sa mga pamamaraan sa pagko-conduct ng study na ito. So ginawan ko rin ng arrow diagram. So ito po 'yan, no, geometric model, then there's a computational model for the wind turbine para sa CFD, then ito yung sa design of experiments para makuha niya yung factors and levels and yung mga data acquisition doon po. And dito ay tinuloy, no, yung surrogate model na after DOA, yung surrogate model or yung representative, no, para makolekta nila, and then yun ang gagamitin sa optimization, no. Ito yung medyo mabigat na part po kasi may mga machine learning algorithm na ipapakita natin mamaya, yung mga sa artificial neural network, mga Bayesian, yung mga ginagamit na optimization methods na using mga highly complicated na mga software, no. So after po ng surrogate model ng optimization, then ito po, no, optimize na sa model na yon the surrogate model with this meta-heuristic optimization algorithm executed at ibabalidate na po yung result, no. So dito binigay lang yung mga comparison ng vertical axis, no, kasi meron naman tayong iba't ibang klase ng vertical axis, no, Darius type, parang medyo spiral siya or no. Ito naman ay Savonius kung circular or semi-elliptical. Then meron ding Savonius twisted na parang helical na type lang Savonius. Pinakita lang po yung advantages at disadvantages, hindi na natin na babasahin, no. Ito po yung profile na ginamit sa experiment na ito. So the researchers used the semi-elliptical. So as you can see on the left side, left part. So it is the elliptical profile, and then there's a angle, no, cut angle wherein that is the angle na doon ng angle na it makes with the contact in the air, no. So yun yung entrada ng air, merong angle na included doon, no. Tapos ito po, pag tiningnan niyo sa top view
no? Dalawa kasi yung blade, no, for our information. Pag hinati niyo yung blade and then depende sa configuration, ito po yung top view, no? Ito yan. So meron ditong hindi sila magkadugtong kasi may tinatawag po na overlap, no? May overlap diyan, overlap ratio. So there is a advancing blade, no? May tatama doon, mag-a-advance at returning blade. So in this case, meron tayong mga trade-off, no? Kasi both of these are producing kind of no? Depende sa configuration, meron tayong drag and lift na tinatawag, no, pag bumabangga, tapos meron ding effect na siya, no. So ito yung ating top view, tapos ito naman yung ating area na kukuha diyan sa ito, no. Yung pinaka-diameter niya, yun ang nagsisilbi ng puna width, and then ito yung height, which is the height, kasi kailangan yun sa pag-compute po ng power para makita rin natin kung nag-optimize, no. So pinakita lang dito yung geometric aspect ng ginamit na Savonius wind turbine para sa particular na pag-aaral po na ito. Now, we go to the design parameters. When the design of experiment was executed in this study or experiment, so they identified the different parameters. So ito po yun, no, yung tinawag natin kanina, cutting angle, no? So kung nag-aaral ka ng wind turbine optimization, for example sa vertical, no? So hindi ka basta randomly kukuha ng mga value, no? Kasi siyempre you are going to conduct related literature, and marami ng pag-aaral na yung cutting angle ay eto, no? Dapat malimit lang sa values na 40 to 90 degrees kasi ang pinaka-optimum ay mga 40 to 45, no? So it should not be more than that, no? So overlap ratio din, yung kanyang parang may overlapping, so meron din pong mga values na i-restrict natin, no? So doon tayo pipili kung if we are conducting design experiments, we have to limit, no, yung mga parameters natin, and then we're gonna get yung minimum or maximum or yung average para malimit din natin yung level na tinatawag. Otherwise, masyadong mahaba yung experiments natin, and mahirapan tayo sa pag-analyze. Then there is also this major radius of the ellipse. Now, alam naman natin yung ellipse, di ba? So merong minor tsaka major. So yung major na ginamit rito ay eto na 140 to 200, no? So there are also constant parameters used, no, kasi ibig sabihin hindi na to nagbabago, fixed na yon, no. So in this particular parameter, they use the rotor height na 500 mm or half of a meter. So yun ang parameters which is very important, no, sa pag-experiment, no. Hindi na sila gumamit ng mga variables, no. So fixed na to kasi ito na yung ginamit nila na values, no. Ito rin the same with the height, yung rotor diameter, no, yung diameter ng pinakita natin kanina, itong diameter po na to, which serves as a width. Ito po, no, ganun din, 500 mm or half of a meter. Then caps diameter, no, meron na siyang fixed na value, and then distance to cut off point, meron na po silang ginamit na value para dire-diretso na sila. Ngayon, itong mga value na ito yung mga pinasok po doon sa COMSOL Multiphysics. So COMSOL Multiphysics is a software in CFD, no? CFD means computational fluid dynamics, and it's also part of the, di ba, sa mga finite element analysis, finite element methods. So in this case, ito po yung ginamit nila, no, kasi para lang mapamiliarize tayo, na meron ding mga iba pa diyan, may mga ANSYS, which is napaka-ano rin. Yung mga lower version is yung SolidWorks, meron, hindi ko lang alam kung gaano yung capability nila, no, baka sa mga pang-academic lang, pero sa mga industrial ang ginagamit ay ANSYS, Algor, at kung ano-ano pa. So ito po yun, no. Yun ang ipapasok doon sa CFD, no, sa CFD simulation. Ito po yung velocity, which we have a value of 6 meter per second, and then tip speed ratio. So ito po yung mga tip speed ratio natin na ginamit. Yung radius, kasi kanina nga, di ba, diameter is 0.5 or 500 millimeters. Siyempre pag hinati natin dyan, ang radius ay 0.25, kasi ang diameter ay 0.5 meter.
So, kasi gagamitin po yan, kaya ginamit natin na radius o ginamit nila na radius kasi mas convenient para sa ibang variant ng formula katulad ng angular velocity, no? So you have to use the tip speed ratio, then the velocity and the radius. So hindi diameter ang ginagamit sa formula. So dapat ito po yung mga parameter na ipapasok natin, ipa-plug in doon sa CFD kasi mga parameter based po 'yan. Then we have the cutting angle, no, na sinasabi niya, then yung overlap ratio and the major radius na binigay po natin kanina. So ito po 'yon yung ginamit sa computational domain sa aided engineering ng Savonius using the 2D. So ito po yung parameter levels na ginamit, no? So may tatlo tayong level. Ibig sabihin, ite-test natin itong mga parameters na to sa tatlong level na pagtetestan. Halimbawa, yung cutting angle, we can use 40 degrees, 65 degrees, and 90 degrees. Yung overlap ratio ng dalawang blade, ito po yung ginamit, 0.1, 0.2, tsaka 0.3. Then yung radius ng ellipse, ng major radius ng ellipse ay ito po, 140, 170, and 200. So yun po ang mga ginamit. So, doon sa design of experiments, pinakita lang dito yung how do we compute, no, for the results. So, ang ating target results ay CP, which is power coefficient ng wind turbine system. So, it is the rotor power, no, rotor power over the wind power. No, pinakita natin kanina, no? Then yung tip speed ratio, ito rin, no, yung sa speed, tapos yung sa radius, then sa velocity. So power, alam natin ng rotor is ito lang naman, no? Torque times RPM. So ito po yung ginamit, no? So either radian per second or revolution per minute. Ito po yung ginamit dun sa power ng rotor, no? So kasi kung torque is Newton meter, tapos ito naman is radian per second or RPM, no? Pwede mo naman i-convert sa seconds ng RPM, or yung angular speed niya is radian per second. So ito naman, Newton meter is joule per second is watts. So watts yan, no? So ito naman yung sa wind, 1/2, no? Kasi mass density ng air po yan, no? Tapos yung velocity raised to the third power, ito yung area ng ating rotor blade. Tapos, ito po yung formula. No? Galing din lang yan sa kinetic energy. No? Kinetic energy is 1/2 mv squared. Dinerive lang po yan. So, yun yung mga parameters na ginamit. No? So, in summary, ito po. No? So, it is a combination of different technologies and methods. So, they model this, no, using SolidWorks, and then after ng modeling, 'di ba, gumamit sila ng CFD software. Ito, yung COMSOL nga, which is a commercial available CFD, no? So let me flash lang para makita niyo lang po yung COMSOL. Ayan, no? So ito po yung ginamit, no? Hindi naman nag-a-advertise, pero at least ito yung ginamit nila na software for the computational fluid dynamics. So balik po tayo dito para makapunta na tayo sa result, no? So ito po yung ay, sadali. I-ano ko lang. Ayan. So ito po yan, no? So gumamit sila ng CFD na software, which is really needed in simulation, rather than building always a prototype model. Then sa coding, no, gumamit din ng MATLAB, then they find the results. So we go now to the
surrogate model, no? Kasi ito yung topic natin, no? So yung surrogate model, how did they do that? So nag-build sila, no? It is a mathematical model based on the inputs. So ang input natin yung x, and then yung y natin ay output. So yung y natin is the CP, which is power, no? Coefficient dun na ang basihan kung gaano kalakas yung energy or power na binibigay ng ating wind turbine, no? Kahit na horizontal or vertical. Ngayon, yung mga X po ay mga control factors na ginagamit, no? Katulad nito yung cutting angle, tapos yung major radius, tapos ito yung overlapping ratio, no? Tapos yung TSR. So makikita nyo rito, ang paggamit nila ng surrogate model ay based doon sa tinatawag na AI, no, na machine learning. Now when you talk about machine learning, especially doon sa mga fuzzy logic and neural network, na artificial neural network, ito yung sistema na pag sinasimulate mo, no, due to 100 or thousands of reiteration, merong learning process kasi natututo mag-isa yung makina o yung proseso, no? So yun ang ng artificial intelligence. So kaya dito nakaset po yung 80% ng training, no, during the iteration, and 20% ang testing stage, no. So mayroong learning process kasi, no, pag nagbasa po tayo ng machine learning ng AI. Then ano po yung mga ginamit na algorithm, no, kasi medyo hindi tayo masyadong familiar, but these are the algorithms doon sa engineering or computer science or yung mga na ginagamit doon sa optimization, no? May ginamit sa study po na ito, may ginamit dito sa surrogate model natin na 4, no? Una ay support vector machine, then random forest, at moving on, Bayesian, no? It is more on statistics, this Bayesian, and then multi-layer perceptron. Ito po, ito statistical to method, no? Ginagamit din sa design of experiment. Ito naman po ay multi-layer perceptrons. Ginagamit to sa neural network, no? So neural network or neural network, ang basic po nito ay ginagaya niya kung paano mag-isip yung utak ng tao, no? So galing yan sa word na neuron, no? So kasi 'di ba ang ating brain ay may neuron, then axon, tsaka mga dendrites, tsaka synapse, no? So they emulate the function of the brain, no? So may inner layer, may outer layer, tsaka may middle layer po ng mga perceptrons. So ito po yung ginamit nila na multi-layer perceptrons sa algorithm ng artificial neural network. But in all this, no, just to give you a gist, kasi we are not expert in this kind of algorithms, but at least meron tayong background. How do we do the experiments? Now, we do the experiments, we're going to use some of the validation methods or mga techniques, and one of the statistical techniques is yung MSE, mean squared error. No, if you are conducting experiment, no, yung tinatawag na pag inanalyze mo na yung iba't ibang factors, gumagamit tayo ng ANOVA, no, sa statistical method. And the ANOVA is also using MSE, which is mean squared error. And the characteristic or quality characteristic to evaluate this is yung lesser, no, lesser the better. Ibig sabihin yung error natin should be less para maging adequate yung model natin, no? Kasi we are trying to model a system, and then it should have a less error so that it is more fitted to the ideal situation, no? So gumagamit rin tayo ng regression para i-predict yung performance. So to cut the story short, so dapat magkakaroon tayo ng algorithm na ang ipoproduce ay less ang error. Na kung titingnan natin dito sa performance na ginamitan natin ng mga algorithm, no? Ito yung mga, 'di ba, yung sa forest, yung sa Bayesian, yung sa multi-layer, lumalabas na ito po, no? So kasi ito, the higher the negative, it is, 'di ba, the less the value. So we are aiming for less error. So lumalabas etong algorithm ng forest ang less ang error po, no? So ito po, sinummarize ko lang, no? So ito yung mga ginamit na model dun sa
algorithm natin, sa genetic algorithm, tsaka sa artificial neural network. Ito po yung mga yun, SVM, RFR, BR, tsaka multi-layer perceptron. No? So, ito po yun. No? Ito yung model natin. No? Ito yung mga factors. Ito yung naman yung target or yung output. Yan. So, ang ginamit natin na process ay yung surrogate, which is representative of a more complex. Yung mga factors natin, ito yung cutting angle, ito yung overlapping ratio, ito yung major radius, ito yung tip speed ratio po, para makuha natin which level, anong mga level nito ang magpuproduce ng optimized performance ng coefficient o power coefficient ng wind turbine, no? So yun po ang this is what this study all about, no? Kailangan makuha natin yung mga combination ng values nitong mga factors natin that will produce the optimum or optimized power coefficient, no? So ito po yung mga high parameters optimization na mga ginamit na mga values, no? Hindi ko masyadong maipapaliwanag kasi it's more of mga neural network and so on. So dito na po muna tayo dumako sa ano, no? So meron tayong ginagamit na elements if you are using finite element engineering, no, o finite element method, no? Kasi ito yung ginagamit diyan, wherein yung mga materials or mga structure are subdivided into elements, no? Para makapag-mesh tayo, mga elements or nodes. At yun ang sinasimulate natin, no? Mini-mesh muna yon, no? Kasi part yun ng finite element analysis. So ito yung mga number of elements na ginamit, tapos ito yung result ng power coefficient, no? Sa computer-aided engineering na ginamit na method natin. Tapos ito po yung power coefficient, ito naman yung tip speed ratio. So how do we interpret this, no? So alam natin na yung tip speed ratio, meron lang siyang mga range, no, na mga decimal wherein doon ka lang parang within those range makakuha ka ng value na magaganda. So kung titingnan natin, may comparison dito, experimental data of Savonius with semi-elliptical, ito po, no? Semi-elliptical which has this value na parang blue, no? Ito yung researcher, and then simulation of Savonius with semi-elliptical profile from CAE model employed in this work, no? So nagkaroon ng comparison. Yung kulay blue, ito yung ginamit ng dating researchers na ginamit din sa review of related literature, si Alom and others, no? And then ito naman yung ginamit na experiment using yung mga researcher ngayon, from Mexico. So what we can see is that mas mataas yung nakukuha ng dating researcher, no? So ito yung state of the art. Ibig sabihin, ito yung technology ngayon o ito yung research ngayon, no, bago ginawa tong research nila. So makikita nyo from the Y or X, no, our output to the vertical is power coefficient. Ito yung pinaka-highest na nakuha ng power coefficient, no, which is 0.13, no, or 0.1, almost 0.14, and the corresponding value of the tip speed ratio is this, no, so 0.5. Okay, so dito naman ang pinakamataas, no, sa researcher from Mexico, yung dinidiscuss po natin ngayon ay eto, no. So kung titingnan natin dito, so ang power coefficient na nakuha nila, power coefficient ay 0.6, no, so medyo malayo. So eto ay almost 0.14, no, 0.14, eto 0.06, no, and then ang tip speed ratio ay eto, no, 0.4. Yun po ang lumalabas dun sa model na kinonduct, no? So, of course, we have to validate yung mga method, no? After we do the optimization, we have to validate the model. And yung validation ng model ay gagamit tayo ng tinatawag na regression. Sa statistics kasi yung regression is a tool for modeling, and then it is being judged or assessed with the use of COD. Ano po ba yung COD? Yun po ang coefficient of determination, which is also
equal to R squared, no? Yung R squared is from R na Pearson's law, no? Kasi sa correlation galing, iba. Bago ka mag-regression, may correlation ka muna. Yung ibig sabihin, gaano kalapit yung association ng dalawang values. For example, in this case, we are trying to study the output, which is the power coefficient, and the another input, no, yung pinaka main input natin is yung TSR, which is the tip speed ratio. So paano natin i-judge to o paano natin i-assess? Meron tayong tinatawag na meron tayong 0 to 1. Yan. So pag malapit ka sa 1, ibig sabihin mga 0.9, 0.8, your model in regression analysis is adequate. So your model is enough, no, that will convince you na talagang reliable, no? Malapit ka sa ideal na pag ikaw ay papalapit sa 0, so baka 0.5, 0.4, 0.3, hindi masyadong maganda po ang modeling, no? So not enough, baka you need to test more or you need to conduct more evaluation testings or mga trial test, no? So ito po yung formula, no, kasi may statistic naman tayo, alam naman natin yan. It's more on sum of squared of mga error lang yan, no? Tsaka total, no? Sa residual na tinatawag, no? Sum of square ng residual taka ng total. So, pag nakakuha tayo ng R squared or coefficient of determination na malapit sa 1, ibig sabihin valid or convincing yung model po natin. So, yun yung mga method na ginagamit. So, tingnan natin how does our algorithm fare with the COD, no? So, dahil ito ay machine learning, so mayroong training tsaka testing, di ba? So merong 80% tsaka 20%. So if you can see, ito po yung mga value ng R squared, no? So dapat malapit tayo sa 1. So makikita natin if you have a negative COD, which is R squared, no, coefficient of determination, which is the yung criteria for regression, makikita natin the others are negative, no? Ibig sabihin hindi yung modeling natin, no, hindi naaayon kasi hindi siya magandang or adequate na modeling. Nakita natin nung sa RFR, no, yung forest na algorithm, no, ito yung pangalawa po, no. Yan. So lumalabas, ito magandang model natin na malapit sa 1, 'di ba? 0.98, whereas the others are 0, ibig sabihin sa ganitong algorithm hindi siya related o hindi adequate ang modeling niya. So lumalabas itong ating pangalawang modeling, which is the forest, no, yun ang 0.98, which is expressing na adequate ang modeling po. Pa-interrupt Yes. Pa-interrupt. Yung algorithm na yan, naka-built-in yan dun sa sa software. Yes sir, yes sir. Merong software Naka-built silang siya. ginamit. Opo. Kasi yung Oo, mga algorithm na software-based po lahat eh. Yung mga fuzzy Okay. logic, yung mga neural Siya naman network. kasi Opo. magsasuggest. Sige. Opo. Pag kinompute nila and then lalabas yung result based on parameter based kasi ito. Makikita na po dito sir yung yung result. So lumalabas ito po yung Kaninong yan? RFR stands for Forest. balikan po natin sir, Anong hindi ko rin na parang forest. Sa kanya nag-fit no? Ito po. Random forest. Okay, sige. Ito po support vector machine, ito random forest. Ito yung nag-fit na algorithm. Siya yung pinaka-okay. Okay. Siya yung pinaka-okay, no. Sa optimization, Okay, ito yung Bayesian tsaka yung multi-layer sa neural network. Sige. Opo. So balik po tayo doon. Ito na, so lumalabas among the algorithm, ito talaga yung nag-fit yung random forest na algorithm doon sa optimization na ginagamit natin. So pinakita lang dito yung CP curve or yung power coefficient curve estimated by the RFR model. As you can see, yung zoom in model lang siya, no? So ito yung yung zoom in value dito sa genetic algorithm natin, no? Kasi ito yan genetic algorithm na sa software na ginamit po sa Sabonius optimization. So ito po yun, no, yung genetic algorithm ginamit din, no, yung GA yan
So ito po yung mga values ng CP, no. Halos hindi naman magkakalayo, no, sa ginamit na genetic algorithm in this case, no, with all the parameters na ginamit natin. 0.12 yung result nila is 0.12, 0.12, 0.212. So yung niran na yung ano, no, yung mga values. So makikita natin dito sa genetic algorithm natin, makikita natin dito it's a three-dimension representation, no. So to the left, which is vertical, ito yung major radius, tapos overlap ratio and cut angle, no. So sa tatlong parameters na ito, makikita natin yung pinaka-optimized, no. So para pasimplihin na lang natin, total nandito naman na ang lumalabas dun sa genetic algorithm, ang optimized ay we have to have an angle of 43.72. Di ba? Sabi natin from 42 to 45, yun yung mga cutting angle na ideal. So lumalabas dito sa pag-run ng software sa genetic algorithm, ito po yung angle natin, no? Sa ano, ito na nandito naman, no? We have to have an angle of 43.72, then at overlapping ratio of 0.14, no? Ito yan, no? Kasi between 0.14 and 15, no? Ito yan. So ito yung 0.14, no? Ito kasi yung pinaka-result eh. So 0.14, ito yon. Tapos cutting angle of 43.72, ito no. So paano natin interpret to? Ito yung 40, 45, so mga 43.72. Yan no. 43.72. And then the other dimension is yung major radius, ito 185, ito 170, 180, 185, 190. So ito, pag pinroject mo yan, no? So ito po 'yon sa 3D. So meron ka dapat na 185 na ito yung sa major radius, no, yung radius natin kasi hanggang 250 tayo eh. So ito 185. No, 'di ba gumamit tayo ng iba't ibang level na 200, 185, 180. So ito dapat pumapatak na ang radius natin na ideal ay 185, tapos yung overlapping ratio ay 0.14, and then yung angle of theta or pagkakat ng angle, no, yung tama ng hangin dun sa blade ay mga ganito 43.72 po, no. 43, ito po 43.72, no, between 40 and 45, no. 43.72, ito po yon. Tapos magnify lang dito. So yun yung mga parameters na lumalabas na Paano pala yan? Yung TSR, at ano yan? Fixed TSR? may ginamit Yung, po, may ginamit po sila na paano nawala yung TSR. TSR dyan? Sir, kasi ito lang yung ito lang po yung pinakitang input eh, kasi mahirap ipakita yung lahat ng side po, 'di ba? Pag sa 3D kasi pag sa ano Tama, 3 tama. Tsaka apat na parameters kasi yan eh. opo. Pero So yung di mahirapan mention na. kung ano yung TSR dyan. Dito po hindi na mention, pero sa ibang slide po na mention sir, yung ano Okay. TSR na Sige. ginamit. Kumbaga pag pinakita kasi Sige. tatlong dimension lang ang maipapakita po for every slide. Parang Yeah. ganun po. Mm. Opo. So ito naman yung CP curves estimated by RFR, yung random forest tsaka CAE. So lumalabas dito sa region na to, ito yung optimum, no, yung optimized na pinakita dito na ito yung mga ano zoom in, no. So if we have to have a power coefficient na ganito, no, ito yung mga umaabot ng 0.13 or 0.12, yan, no, ito pinakita lang dito. So ito yung mga, ito po yung tinatanong niyo Sir Ferrer, yung sa TSR. Dito na po pinakita sa isang slide na to, no. So we have to have a TSR of 0.6, di ba? So ito po 0.6, no, 0.6 yung value ng tip speed ratio natin to arrive in this coefficient, power coefficient ng wind turbine system na 0.12, no. So yun po yung sa TSR value. So ito na yung mga summarized, no, yung mga optimized value depende sa algorithm. Ito sa GA, no, maximum, no, ito hindi naman halos nagkakalayo, no. Tapos ito yung mga error metrics natin, no. So ito yung R squared, no. So ito yung mga lumalabas na coefficient of determination. Yan. No. So kinumpir din yung genetic algorithm, no, during the GOE sa
design natin, no? Tsaka yung best performance na na-achieve ng design of experiment. So basically, ang ginagawa nila is comparison of different methods of optimization, no? So dito meron lang konting difference, no? Pero halos magka-line lang sila, no? So it is between 0.6, no? So your tip speed ratio should be falling between this, no? 0.6 to 0.7 in order to achieve 0.2, no, or 0.13 na na power coefficient po. Yan. So punta na po tayo sa discussion, no. Yan yung mga ano natin, no? Yung 3D modeling na optimized geometry analysis, no, na ginamit, no. So nandiyan yung mga pressure lines, no. Ito yung genetic algorithm optimized sa Vonnius wind turbine na pinakita diyan sa yung pressure depende dun sa instant time na ginamit, no, at what time, no, kasi may color coding naman yan, yung blue to yellow to red, no. So ibig sabihin pag mas mataas ang value or pressure or stress, nandun ka sa red, na pag blue yun ang less affected po. So ito rin yung pag gumagamit ng computational fluid dynamics, ito po yung mga nangyayari, no. So dito pinapakita yung wind speed, no, dito sa genetic algorithm natin na at instant speed na ang time ay ganito, no. At pag yung time ay ganito and so on. So dito pinapakita. So may mga time ano sila, may mga time gradient sila, no. Time 1.2, 1.235 and so on and so forth, no. Nung sa pag-simulate po 'yon ng with all those given parameters. So conclusion, eto na po, no. Sinummarize ko na lang dito. So ang conclusion natin dito sa ginawa po ng mga researcher na to na napili natin, no. The design wind turbine was optimized using genetic algorithm and the data are coming, no, yung mga ibang data are coming from the CFD and the design of experiments. So lumalabas na meron tayong maximum na TSR na pwedeng gamitin na 0.8 and then it could have a 21.78% increase, no, compared sa dati. But the average or regular is tong 0.6 na tip speed ratio. Pero lumalabas dito po, no, according to their research, na yung current state of the art design or model na ginawa ng iba is really higher, no? Kasi mas mataas yung nakuha ng iba, no? Kasi that's research naman eh. Depende yung resulta, no, doon sa mismong ginagawa mo. So yung state of the art ng Savonius wind turbine ay mas mataas, no, compared dito sa kanilang resulta ng research. Then ito po ang conclusion natin, mas better performance ang vertical axis wind turbine, no. And then we are going to concentrate on the flow at the tip of the blade, then exerting pressure, therefore generating more torque on the blades. Para ma-accomplish yun, most relevant parameter is the cut angle, which was kept between 40 to 50 degrees. No? Nakita natin doon, no, yung mga degrees na ginamit natin, no, mga 40, 42, no. Tapos ito rin po, another relevant feature of the optimized blade is the overlap region na ginamitan din natin ng value na ginamit natin for optimization, no. Anong significance ng overlap region? It allows the flow of the wind along the concave side of the returning blade and reduce the negative torque exerted by such blade, no. So nakita nga natin sa figure na yon, so it should be 0.14 to 0.15, no, based on our optimization. Ito yung lumalabas po na parameter level ng overlap ratio. So ito po yung pinakita natin, sinummarize lang natin. So the experiment yield to this value, the cutting angle should be 43.72. Ito po yan, no, 43. Tong parameter nito, 43.72, which is within the range of 40 to 45. Overlap ratio is 0.14, no, 0.14 to 15. Then major radius is 185, no, instead na 200 or 250, no. So ito po yung lumalabas na optimized value, no, na ating gagawin, no. So but this result
hindi to po universal or parang galing sa Bible na ano, hindi. Kumbaga, ito lang po yung lumabas doon sa optimization na ginawa ng grupo. Na kung isa-summarize natin, it should have wind speed of 6 meter per second, and then the speed ratio is 0.1 to 0.8, no? Ang ideal siguro is 0.6, no, sa experiment nila. Then the dimension of the diameter is half a meter, 0.5, and the height also, no, kasi ganyan yan, di ba? So ito yung height, ito yung width, which is basically the overall diameter, no, ng ellipse, no. So 0.5 ang ginamit natin. So pag gumamit ka ng ibang width at height, baka iba rin yung maging result ng power coefficient, no. So sabi po dito, any change to these main conditions may yield slightly different final results on Savonius vertical axis wind turbine. So itong mga result na to, pati yung coefficients of performance, power coefficient, is based only on those parameters na result ng optimized value based dun sa optimization process natin. So when we change the values of these mga parameters, maaring magbago po yung performance din ng turbine, no. Ano yung pwedeng gawin po sa future according to the mga researchers o anong idea natin? So sabi nila, incorporate a turbulence model into the computational model of the wind turbine in order to capture the interactions of turbulent fluids inside the wind turbine and thus improve the accuracy of the model. So another yon, to become more complete, we can further the study by incorporating turbulence, na mga turbulence factors, kasi pwedeng, di ba, may bagyo o malakas ang hangin na, di ba, more than the usual. So number 2, design a more extensive DOE to collect a more significant amount of data representing more representative samples of the problem search space. Because DOE is based on factors, no? Pag dumadami yung factors, especially kung full factorial, ang daming experiments, no? So it's a question of time and resource, no? Kasi matagal po yun eh, even sa actual, sa prototyping, and even dun sa simulation, no? Ang daming, it requires time to yung iteration ng model, especially kung 3D, tsaka mga program po, no? It takes days or hundreds of hours. Fit a new surrogate model with extended data set to obtain. So kung binago mo to, magbabago na naman tayo ng surrogate model, which is representative of those data na galing dito sa mga naunang mga optimization na methods po natin. Build and implement a test bench to test the optimized Savonius wind turbine prototype to measure and practically validate its performance. So to really validate yung mga natin, kailangan mag tayo ng prototype, no, which is a bench model, no? Kasi nung nakuha natin yung mga values, i-actual natin, no? Ito yung height, ito yung diameter, ito yung tip speed ratio, di ba? Ito yung overlapping ratio, ito yung radius. So that's the only way to really validate yung mga actual results na nakuha po natin sa optimization, para mas more confident po tayo to really claim yung ating mga results po. Ito po yung mga references. Okay, sige, Apo. sige. Apo, ito yung mga ginamit na mga references. Mga 30 yata yung references nila. And then ito yung ginamit po na software. Maraming salamat po, sir, tsaka mga classmates. Thank you po. Okay. Sige, thank you. Actually, kaya din natin gawin yan. Kaya lang, yun nga, if we have the resources, yung money to purchase yung mga software na ganito, kasi for sure, Opo, yung license nito mahal po yung mga At saka, yun, if you have better simulation, you should have better hardware din. Yun, may mga, yung iba supercomputers na yung ginagamit nila eh. So, although meron naman ding supercomputer sa Pilipinas, sa ASTI, pwede kang mag-request na gamitin yung supercomputer sa ASTI. Kasi matagal po yung mga simulation, especially kung maraming parameters. When you start sa 3D, so yung 2D okay lang, madali lang yung Pero pag 3D, solid na yun eh, matagal. Yung ilang araw po. Supercomputer talaga kailangan mo. Supercomputer. Kasi laki ng data eh. So hindi ubra yung mga ordinary lang na laptop eh. Laptop Even yung sa lang. ANSYS, opo.
Ayan, sige. So, I think this is our last meeting. Ang requirement na lang, final requirement na lang sa inyo yung sa group, no? Yung sa group work. To be submitted syempre next week. So, yun Okay na lang po. yung pag-usapan ninyo, no, as a group, how to finalize yung review paper. Review Okay, paper. Yung I will Vitus po post sir, yung that in Vitus. yung by pair, tama. So, I will just post it in the assignment tab for uploading, no, or submission. And then, yun na yun. That will be your final requirement. Tapos, yan, itong mga presentation siguro baka to add the points, no, I'll probably post the submission din sa assignment tab. Okay? So, I think ito na yan. This ends our semester. Next week will be the end of the semester. Pero wala tayong meeting na. So, this will be our last meeting for this sem. Upload na lang Okay? po sir yung yung sa final requirement. Upload na lang po. Tama. Next week, ipopost ko na lang. So, pag-usapan nyo, kayo na lang bahala, no? Yung mga magkakagrupo. Pag-usapan nyo paano nyo i-finalize yung inyong paper, no? Yung review paper. Okay, sige. Overtime sige tayo, po, sir. sorry. Baka may klase pa kayo. Okay, Sige. thank Salamat you. po. Salamat po, Doc. Thank you po. Salamat, Bye. classmates. Thank you po, Doc. Thank you po. Thank you po. Okay. Thank you po. Thank you po.